Si Lee Shoshim, isang Kristiyano mula sa Suwon, Gyeonggi Province, ay lumaking nananampalataya sa Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga magulang. Aktibo siyang dumadalo sa mga pagtitipon, nakikinig sa mga sermon, at nangangaral ng Ebanghelyo. Iniisip na makakamit niya sa pamamagitan nito ang mga pagpapala ng Panginoon at makakapasok siya sa kaharian ng langit. Noong 2019, narinig ni Lee Shoshim ang Ebanghelyo ng Diyos sa mga huling araw at nagsimula siyang basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. 이후 몇 차례의 규제를 거쳐서 Pagkatapos ng ilang pagtitipon, narinig ko ang balitang nagbalik na ang Panginoon. Nakatanggap din ako ng isang aklat na naglalaman ng mga katotohanang personal na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos. Puno ng pananabik at pag-asam, binuksan ko ang aklat na iyon ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, hinahanap ako ng lahat ng tao sa gitna ng pasakit at bumabaling sila sa akin sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga panahon ng kapayapaan ay nagagalak sila sa akin. Kapag nasa panganib ay itinatatwa nila ako. Kapag abala sila ay kinakalimutan nila ako. At sa kanilang mga libreng oras, ay gumagawa sila ng ilang pabasta-bastang pagsisikap upang ninlangin ako. Gayunpaman, wala pang sino man ang nagmahal sa akin sa buong buhay nila. Nais ko sanang maging taimtim ang mga tao sa aking harapan. Hindi ko hinihiling na bigyan nila ako ng anumang bagay, kundi na seryosohin lamang nilang lahat ako. Na sa halip na bulahin ako, tulutan nila akong matamo ang kanilang sinseridad bilang sukli. Amen. Tumago sa puso ko ang mga salita ng Diyos na parang matalas na espadang may dalawang talim. Pinagnilayan ko ang mga taon ko bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Kapag maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, nagpapasalamat ako sa Diyos at nagiging determinadong palaging lumapit sa Kanya. Pero kapag abala ako sa trabaho, hindi ako nagsisikap na gawin iyon. Sa halip, ibinubuhos ko ang sarili ko sa trabaho at sa sobrang abala ay wala na akong ibang magawa. Sinasabi kong mahal ko ang Diyos, pero sa realidad, ang pagmamahal na iyon ay pagnanais lang para sa Kanyang mga pagpapala. Hindi iyon tunay na pagmamahal sa Diyos. Napagtanto ko rin na ang mga panalangin ko ay palaging para sa kaligtasan ng aking pamilya at sa tagumpay ng aking mga anak. Ang pananampalataya ko ay hindi tungkol sa tunay na pagsunod sa Diyos, kundi tungkol sa pagkakamit ng mga pagpapala.